Napansin mo na ba ito? Kapag nagsisimula ng maging malapit ang isang babae sa'yo, kapag parang nararamdaman mo ng may connection na, bigla siyang nagiging tahimik, biglang nababawasan ang chat or parang lumalayo siya. At ang unang pumapasok sa isip mo ay, may mali ba akong nagawa? Nawalan na ba siya ng interest? Pero ang totoo, hindi lahat ng paglayo ay pagkawala ng feelings. Minsan, ang paglayo ay nangyayari dahil masyado na siyang nahuhulog at hindi niya alam kung paano haharapin ang emosyon na iyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit biglang lumalayo ang babae kapag nagsisimula na siyang mahulog at kung paano ito tinitingnan sa stoic mindset. Isang paraan ng pag-iisip na hindi agad nagre-react, kundi inuunawa ang psychology ng tao. Una, natatakot siya na masaktan. Kapag ang isang babae ay nagsisimula ng mahulog, kasabay nito ang isang natural na takot, ang posibilidad na masaktan. Hindi lahat ng tao ay komportable sa vulnerability. Kapag nararamdaman niyang nagiging mahalaga ka na sa kanya, doon din pumapasok ang thought na pwede ka ring mawala. Kaya minsan, ang instinct niya ay umatras ng kaunti para protektahan ang sarili niya. Hindi ito laro ng isip. Madalas, ito ay defense mechanism. Sa Stoic philosophy, tinatawag itong natural reaction ng tao kapag may bagay na nagiging emotionally valuable sa kanya. Ikalawa, sinusubukan niyang kontrolin ang emosyon niya. Hindi lahat ng babae ay gustong mahulog agad. Kapag naramdaman niyang mabilis siyang nagiging attached, maaaring piliin niyang lumayo sandali para i-balance ang emotions niya. Parang paghinga sa gitna ng matinding damdamin. Gusto niyang siguraduhin na ang nararamdaman niya ay hindi lang excitement o momentary attraction. Sa ganitong sitwasyon, ang paglayo ay hindi pagtanggi. Ito ay paraan para maintindihan ang sariling damdamin. Ikatlo, ayaw niyang magmukhang masyadong available. Sa modern dating dynamics, maraming babae ang conscious na baka magmukha silang too easy kung masyado silang present o mabilis magpakita ng interest. Kaya minsan, kahit gusto ka nila, pinipili nilang bawasan ang communication or interaction para hindi mukhang sila ang mas invested sa connection. Hindi ito laging manipulation. Kadalasan, ito ay resulta ng social conditioning. Maraming babae ang lumaki na naririnig ang payo na huwag masyadong magpakita ng feelings. Hayaan mong lalaki ang maghabol. Dahil dito, natutunan nilang magtira ng kaunting distance para mapanatili ang mystery at balance sa interaction. Sa ganitong paraan, sinusubukan nilang panatilihin ang attraction habang pinoprotektahan din ang sarili nila na hindi magmukhang masyadong eager. Sa totoo lang, para sa ilan, ang kaunting space ay hindi tanda ng pagkawala ng interest, kundi paraan para panatilihing interesting at exciting ang dynamic ninyo. Ikaapat, tinitingnan niya kung hahabulin mo siya. Minsan ang paglayo ay isang silent test. Kapag nagbigay siya ng kaunting distance, inoobserbahan niya kung paano ka magre-react. Magpapanik ka ba? Maghahabol ka ba? O mananatili kang kalmado at composed kahit biglang nagbago ang dynamics ninyo? Sa ganitong sitwasyon, hindi lang niya tinitingnan kung gaano mo siya kagusto. Tinitingnan din niya kung paano mo hinahandle ang pressure at uncertainty. Para sa maraming babae, ang reaksyon ng isang lalaki sa ganitong moment ay nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang maturity at emotional stability. Sa Stoic mindset, ang ganitong sitwasyon ay hindi dapat sagutin ng desperation o overreaction. Ang tunay na confidence ay nakikita sa kakayahang manatiling steady kahit may mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag kalmado ka, hindi nag-o-overthink at patuloy lang sa buhay mo, ipinapakita mo na hindi ka madaling matitinag
At kadalasan, iyon ang mas nagiging attractive kaysa sa paghahabol o pagmamakaawa ng atensyon. Ikalima, kailangan niya ng space para mag-isip. Kapag ang relasyon o connection ay nagsisimula ng maging mas seryoso, may mga taong natural na gustong mag-step back, sandali, para mag-reflect. Hindi dahil nawawala ang interest, kundi dahil gusto nilang siguraduhin na tama ang direksyon na papasukan nila. Iniisip nila kung ready ba sila sa commitment, kung tugma ba ang values ninyo, at kung may potential ba ito sa long term. Para sa ilang babae, ang paglayo ng kaunti ay paraan para malinawan ang isip at maramdaman kung gaano ka talaga kahalaga sa kanila kapag may konting distansya. Sa ganitong proseso, mas nakikita nila kung ang nararamdaman nila ay tunay na attachment o simpleng excitement lang ng bagong connection. Kaya ang paglayo sa ganitong sitwasyon ay hindi agad dapat tingnan bilang rejection. Kadalasan ito ay bahagi ng emotional evaluation. At sa stoic mindset, mahalagang matutunan ng isang lalaki na respetuhin ang ganitong space. Dahil ang tunay na connection ay hindi pinipilit, kundi binibigyan ng panahon na lumalim ng natural. Ika-6, may mga sugat pa siya sa nakaraan. Kung ang isang babae ay nagkaroon ng painful relationship dati, posible na kapag naramdaman niyang may bagong emosyon na namang lumalalim, bumabalik ang takot na maranasan muli ang parehong sakit. Ang dating karanasan ay nagiging parang babala sa isip niya na kapag masyado siyang nag-open up, may posibilidad na masaktan ulit. Kaya kahit gusto ka niya at kahit maganda ang connection ninyo, may bahagi ng sarili niya na nagsasabing mag-ingat at huwag masyadong mag-invest agad. Minsan ang paglayo ay hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa mga alaala at sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Sa Stoic wisdom, sinasabi na maraming tao ang kumikilos hindi lang base sa kasalukuyang sitwasyon, kundi sa mga karanasan nilang nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang emosyon. Kaya kung minsan ay parang may distansya siya, kahit walang malinaw na dahilan, maaaring iyon ay paraan niya para protektahan ang sarili habang unti-unti niyang sinusubukang magtiwala muli. Ika-7, nahihiya siya sa nararamdaman niya. Hindi lahat ng babae ay expressive sa kanilang emosyon, lalo na kapag nahuhulog na sila sa isang lalaki. May mga tao na sa halip na ipakita ang excitement o attachment nila, mas nagiging tahimik, reserved o distant. Ang pagiging shy o hindi agad pagpapakita ng damdamin ay maaaring magmukhang paglayo o kawalan ng interes sa panlabas na tingin. Pero sa loob-loob niya, pinoproseso niya lang ang nararamdaman niya ng maingat. Minsan, natatakot silang ma-reject o ma-misinterpret ang kanilang nararamdaman. Kaya pipiliin nilang mag-step back sandali para unawain ang sarili nilang emosyon. Sa Stoic perspective, ang ganitong behavior ay natural na paraan ng emotional self-regulation, hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil sinusubukan niyang panatilihin ang kontrol sa sarili habang dahan-dahan niyang inaalam kung paano ipapahayag ang nararamdaman ng hindi nasasaktan. Ika-8, sinusukat niya ang consistency mo. Kapag naramdaman ng babae na may potential ang connection ninyo, mas nagiging mapagmasid siya sa bawat kilos at galaw mo. Hindi na sapat sa kanya ang mga salita o promises mo. Tinitingnan niya ang iyong actions over time para makita kung tunay ka sa sinasabi mo. Kapag lumayo siya ng kaunti, hindi ito dahil nawalan siya ng interest. Parang silent observation ito upang masukat ang consistency mo. Tinitingnan niya kung pareho ka pa rin ba sa mga values at principles mo, kung pareho ka pa rin sa respeto at effort na ipinapakita mo, at kung may energy ka pa rin na mag-invest sa relasyon.
Sa Stoic perspective, ito ay natural. Ang mga matatalino at emotionally mature na babae ay hindi basta-basta nagbibigay ng buong tiwala sa simula. Ang consistency ay isang test ng character. Kung tunay ka sa sarili mo at sa kanya, ang connection ay lalalim at magiging solid. Ang iyong tahimik na reliability at pagiging steady sa anumang sitwasyon ay kadalasang mas nagiging attractive kaysa sa sobrang words o over-promising. Ikasiyam, ayaw niyang masyadong mabilis ang takbo. May mga tao na naniniwala na ang magandang relasyon ay hindi dapat minamadali. Mas pinapahalagahan nila ang quality over speed. Kapag pakiramdam niya ay masyadong mabilis ang emotional pace o parang sobrang tulin ng connection, maaaring pipiliin niyang bagalan ang takbo sa pamamagitan ng paglayo ng kaunti. Hindi ito rejection o pagkawala ng interest. Ito ay conscious choice para mapanatili ang balance at integridad ng damdamin niya. Sa ganitong paraan, sinusubukan niyang tiyakin na ang nararamdaman niya ay hindi lamang temporary excitement o thrill ng bagong relasyon, kundi may matibay na foundation na pwedeng tumagal sa long term. Ang paglayo sa ganitong sitwasyon ay isang paraan para suriin kung ang connection ninyo ay sustainable, kung compatible kayo sa values at goals, at kung handa ba kayong parehong mag-invest emotionally sa isa't isa. Sa Stoic mindset, ito ay natural at wise na paraan ng self-preservation. Hindi niya hinahayaan ang sarili na madala lang ng emosyon, kundi inuuna ang clarity, patience, at thoughtful decision-making bago tuluyang bumigay sa damdamin. Ikasampo, gusto niyang makita kung may sarili kang buhay. Ang isang tunay na attractive na lalaki ay hindi umiikot ang mundo sa isang babae lang. May sarili siyang direksyon, may mga goals, may personal na growth na hindi nakadepende sa attention o presence ng ibang tao. Kaya minsan, kapag lumayo ang isang babae, hindi lang iyon simpleng pagdistansya. Maaaring gusto rin niyang makita kung paano ka mabubuhay kapag hindi siya laging nandyan. Obserbahan niya kung patuloy ka pa ring focused sa trabaho, sa goals mo, sa self-improvement, at sa mga bagay na nagbibigay ng meaning sa buhay mo. Kapag nakita niyang hindi ka nawawala sa sarili mo, at hindi mo kinakalimutan ang purpose mo, mas lalo niyang nakikita ang value mo bilang isang tao. Sa Stoic mindset, ang independence ay napakahalaga. Hindi ka nagiging desperate. Hindi ka nawawala sa direksyon mo dahil lang sa isang relasyon. Alam mong may lugar ang love sa buhay mo, pero hindi ito ang buong pagkatao mo. At ironically, kapag nakikita ng isang babae na buo ka, kahit wala siya sa paligid mo, doon ka nagiging mas attractive sa paningin niya. Dahil ang taong may sariling mundo ay mas interesting kaysa sa taong umiikot lang sa kanya. Sa huli, ang paglayo ng isang babae ay hindi laging senyales na nawawala ang interest. Minsan ito ay bahagi ng emosyonal na proseso ng isang tao na natututo kung paano mahalin nang hindi nawawala ang sarili. Ang pinakamalakas na reaksyon ay hindi panic, hindi paghahabol, at hindi overthinking. Ang pinakamalakas na reaksyon ay calm confidence, ang kakayahang manatiling buo kahit may uncertainty. Dahil sa Stoic mindset, hindi mo kontrolado kung ano ang mararamdaman ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At kadalasan, ang lalaking kalmado, may direksyon, at hindi natitinag ng emosyon ang siyang mas nagiging kaakit-akit sa huli.